Isang mayamang may-ari ng lupa ang minsang nagbigay ng pinakamasamang bahagi ng kanyang lupain sa kanyang pinakamahirap na anak. Ngunit makalipas lamang ang 7 buwan, labis niyang pinagsisihan ang desisyong iyon. Si Rodrigo Fernandez ay itinuturing na pinakamayaman at pinakamatagumpay na magsasaka sa rehiyon ng Chapada dos Guimarães sa estado ng Mato Grosso sa Brazil. Isang linggo ng Marso, tinipon niya ang kanyang 3 anak na lalaki para sa isang pagpupulong ng pamilya na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Nang dumating ang oras na kausapin si Carlos, ang panganay sa gitna na palaging namumuhay sa anino ng kanyang 2 kapatid, itinuro ni Rodrigo ang isang malayong bahagi ng lupa. Ito ay tuyo, mabato at matagal nang napabayaan. Iyon ayon sa kanya ang mapupunta kay Carlos. Habang umaalingaw-ngaw ang malulupit na salita ng ama mula sa balkonahe ng kanilang malaking bahay, sinikap ni Carlos na manatiling kalmado. Napalunok siya, pinipigilan ang kanyang damdamin. Ang kanyang asawa na si Mariana na 7 buwang buntis noon ay tahimik na inabot ang kanyang kamay at marahang pinisil bilang suporta. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga manggagawang bukid na naroon ay umiwas ng tingin, halatang hindi komportable sa malupit na eksenang nagaganap. "Sigurado po ba kayo, Ama?" tanong ni Carlos. Nanginginig ang boses. "Oo," mariing sagot ni Rodrigo. "Si Roberto ang kukuha ng hilagang bahagi kung saan may 3 likas na bukal. Si Antonio naman ang tatanggap ng kanlurang lupain, ang pinakamagandang pastulan sa rehiyon." Huminto siya sandali bago tumingin kay Carlos. "At ikaw ang lupa sa likod, mga 15 ektarya ng bato at tuyong damo." Nagkrus ng mga braso si Roberto, ang panganay, at mayabang nangumiti. Si Antonio ang bunso ay kahit papaano ay mukhang nahihiya. Kilalang-kilala ni Carlos ang lupang iyon. Napakabaog nito, kaya kahit ang mga baka ay ayaw manginain doon. Ilang taon nang walang tumutubo roon. Madalas pang sabihin ni Rodrigo na ang lupang iyon ay isinumpa. "Pero paano ko po bubuhayin ang pamilya ko sa ganitong lupa?" tanong ni Carlos. Pilit pinananatili ang kanyang pagpipigil. Inayos ni Rodrigo ang sombrerong katad sa kanyang ubaning ulo at malamig na sumagot. "Carlos, ikaw ang palaging pinakahindi pursigido sa inyong magkakapatid. Baka ang pagtatrabaho sa mahirap na lupa ang magturo sa iyo kung ano ang tunay na pagsisikap." Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Mariana mula sa kanyang upuan. "Paumanhin," mahina niyang sabi habang papasok sa bahay. Alam ni Carlos na pumasok siya roon upang umiyak ng mag-isa, malayo sa mapanghusgang mga mata. Hindi niya deserve ang ganitong kahihiyan. 2 taon na silang kasal kahit mariing tinutulan ni Rodrigo ang kanilang pagsasama. Para sa kanya, masyadong simple si Mariana, anak lamang ng isang hamak na magsasaka para sa pamilyang Fernandez. Ngunit minahal ni Carlos si Mariana dahil sa kanyang kabaitan at sa hindi matitinag na lakas ng loob. "Kung ganoon," sabi ni Carlos habang tumatayo, "tinatanggap ko ang lupang ibinigay ninyo sa akin." "Iyan ang tamang pag-uugali," tugon ni Rodrigo. "Ang tunay na lalaki ay kayang mabuhay sa kahit anong lupa, gaano man ito kasama." Mapanuyang tumawa si Roberto. "Good luck, kapatid. Kakailanganin mo yan." Nang gabing iyon, umupo sina Carlos at Mariana sa maliit na bahay na itinayo nila noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Isa itong payak na tahanan, may 2 silid tulugan, kusina, sala at isang balkonahe. Habang naghahanda si Mariana ng kanilang karaniwang tsaa ng mansanilya, sinikap ng mag-asawa na manatiling umaasa. "Kakayanin natin ito, di ba?" tanong ni Mariana habang marahang hinahaplos ang kanyang buntis na tiyan. "Siyempre," sagot ni Carlos, pilit pinatatatag ang kanyang boses. "Hindi ko pa alam kung paano, pero makakahanap tayo ng paraan."
Mahal na tagapakinig, kung nagugustuhan mo ang kwento hanggang dito, isaalang-alang mong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito, lalo na sa mga creator na nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy natin, maagang-maaga kinabukasan, humiram si Carlos ng isang lumang jeep mula kay Ze Reynaldo, isa sa mga trabahador sa bukid, at nagtungo sila upang makita ang lupang kanyang minana. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, iginiit ni Mariana na sumama. Maalog ang daang lupa at puno ng mga lubak. Pagdating nila, huminto si Carlos at bumaba upang suriin ng lupa. Mas masahol pa ito kaysa sa kanyang naalala, tuyo, walang buhay at puno ng mga batong iba't ibang hugis at laki. May ilang matinik na palumpong dito at doon, ngunit wala ng iba. Mukhang wala talagang pag-asa. "Naku!" bulong ni Mariana. "Alam kong parang imposible," sagot ni Carlos, "pero dapat may solusyon. Kailangang meron." Bumaba siya ng jeep at nagsimulang maglakad sa paligid ng lupa, maingat na sinusuri kung ano ang maaaring gawin. Nanatili si Mariana sa sasakyan, pinagmamasdan ng kanyang asawa ng may mabigat na damdamin. Bigla may isang anyong lumitaw sa malayo, dahan-dahang naglalakad papunta sa kanila sa maalikabok na daan. "Ginong Carlos!" sigaw ng isang boses. Si Donna Benedita iyon, isang matagal ng kapitbahay na mahigit 40 taon nang nakatira malapit sa pamilya Fernandez. Kumikinang ang kanyang puting buhok sa sikat ng araw at ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at kabaitan. Bahagya siyang napapangiwi habang naglalakad, nakasandal sa isang bastong kahoy. "Donna Benedita, nakakagulat na makita kayo rito," sabi ni Carlos habang papalapit sa jeep. "Nabalitaan ko ang tungkol sa paghahati ng lupa, iho. Nais kong tingnan kung ayos lang kayo." Bumaba si Mariana at binati siya. "Sinisikap po naming maging matatag, pero tingnan ninyo ang lupang ibinigay sa amin ng biyenan ko," sabi niya, habang itinuturo ang baog na lupain. Tinitigan ni Donna Benedita ang tuyong lupa, matalim at mapanuri ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat detalye. "May narinig na ba kayong kwento tungkol sa lupang ito?" tanong niya. "Anong kwento po?" sagot ni Carlos, halatang nagtataka. 50 taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamayabong at pinakaproduktibong lupa sa buong lugar. Pag-aari ito ng isang lalaking nagngangalang Jose Pereira, isang simpleng magsasaka, ngunit hitik sa karunungan. Nagkatinginan sina Carlos at Mariana, lubos na nagulat. "Ano ang ibig ninyong sabihin, Donna Ines?" tanong ni Carlos, litong-lito. "Hindi naman po kailanman nagbunga ang lupang iyon, kahit sa pagkakaalam ko." Marahang napabuntong hininga ang matandang babae. "Ay nagbunga iyon, iho, higit pa sa maaari mong isipin. Si Jose Pereira, ang dating may-ari ng lupa, ay nagtanim noon ng pinakamahuhusay na gulay at pinakamasaganang ani ng butil na nakita ng rehiyong ito." Napatitig si Carlos sa gulat. "Pero ano po ang nangyari?" tanong ni Mariana na lalong nabighani sa kwento. "Ganito," patuloy ni Donna Ines habang mas mahigpit na sumasandal sa kanyang tungkod. "Ang lolo mo, ang ama ni Rodrigo, ay hindi natuwa sa tagumpay ni Jose. Kahit halos lahat ng nakapaligid na lupa ay kanya, ang maliit na lupain ni Jose ay patuloy na humihigit sa ani ng lahat. Kinain siya ng inggit." "Kaya ano po ang ginawa niya?" tanong ni Mariana na tila ramdam na ang direksyon ng kwento. "Mabuting tao, si Jose," mahinahong sabi ng matanda. "Hindi siya umiinom, hindi palaaway. Masipag siyang magtrabaho at mahal na mahal ang kanyang pamilya. Pero nakahanap ng paraan ang lolo mo para wasakin siya." Sandali siyang tumigil at muling tumingin sa tuyot at walang buhay na lupang nasa harapan nila. May bunso si Jose, isang problemadong anak na laging nalulubog sa utang at maling desisyon. Nilapitan siya ng lolo mo at inalok. Babayaran niya ang lahat ng utang ng binata kapalit ng lupa ng kanyang ama. Nabuka ang bibig ni Carlos.
Ibinenta niya ang lupa ng sarili niyang ama? Sa kasamaang palad? Oo, sagot ni Dona Ines. Isang gabi lang, nawala kay Jose ang lahat. Nang mawalan siya ng lupang masasaka, napilitan silang umalis ng rehiyon. Makalipas ang 2 taon, namatay siya. Durog ang puso. Nangilabot si Mariana habang unti-unting bumibigat ang kwento sa kanyang dibdib. At mula noon, wala nang tumubo rito. Marahan niyang tanong. Wala ni isa, sagot ni Ines. May nagsasabing isinumpa raw ang lupa. Ang iba naman ay naniniwalang isinama ni Jose sa kanyang pag-alis ang lahat ng kaalaman at lihim niya sa pagsasaka. Walang sinumang sumunod sa kanya ang marunong magtrabaho sa lupang ito gaya ng ginawa niya. Malalim ang iniisip ni Carlos. Ang lupang dati tila wala ng pag-asa ay nagsisimula ng magmukhang isang hamon, isang lihim na naghihintay lamang mabuksan. Kung minsan na itong naging mayabong, baka lang muli itong maging ganon. Dona Ines, tanong ni Carlos, may posibilidad po bang may natitira pang kamag-anak si Jose Pereira? Bahagyang ikiniling ng matanda ang ulo, nag-iisip. Matagal na iyon pero... Oo, nariyan si Profesor Mario. Apo siya ni Jose. Retirado na pero nakatira pa rin dito sa bayan. Alam po ba ninyo kung saan ko siya maaaring matagpuan? Tuwing Sabado, ginugugol niya ang umaga sa munisipal na aklatan para magsaliksik. Matalino siyang tao, katulad ng kanyang lolo. Nang hapon ding iyon, umuwi sina Carlos at Mariana, nag-uunahan ng mga posibilidad sa kanilang isipan. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang gawin ni Rodrigo ang kanyang malupit na desisyon, nakaramdam si Carlos ng tunay na pag-asa. Ngunit pagdating nila sa kanilang maliit na bahay, nakita nilang naghihintay si Roberto sa balkonahe. Nakasandal sa dingding, may palito sa bibig at mayabang na ngiti sa mukha. Tanong niya, "Kapatid, handa ka na bang sumuko sa isinumpang lupa?" Kahit kailan, kalmadong sagot ni Carlos. Sa totoo lang, nagsisimula na akong maniwalang may kinabukasan ito. Malakas na tumawa si Roberto. Nanaginip ka lang, hindi lupa iyan, bunton lang ng mga bato. Tahimik na pumasok si Mariana sa loob, iniwan ang 2 magkapatid sa balkonahe. Roberto, mariing sabi ni Carlos, palagi kang binibigyan ng lahat. Hindi mo kailanman naranasan ang ipaglaban ang isang bagay. Baka ang mahirap na lupang ito ang magturo sa akin ng mga aral na hinding-hindi mo mauunawaan. Tumaas ang kilay ni Roberto. Talaga? Anong mga aral? Mga bagay tulad ng pagpapakumbaba, pagtitiyaga, pasasalamat kahit sa pinakamaliit na tagumpay. Umismid si Roberto at dumura sa lupa. Para kang si tatay kong magsalita. Walang silbi ang mga pilosopiya sa totoong mundo. Mabibigo ka at babalik ka rito para humingi ng tulong sa akin at kay Antonio. Hindi mangyayari iyon, sagot ni Carlos. Ngumisi si Roberto. Gawin nating mas interesante. Kapag wala kang napalago sa loob ng 6 na buwan, ibebenta mo sa akin ang lupa sa presyong ako ang magtatakda. Nag-alinlangan si Carlos, isang malaking sugal iyon, ngunit matapos marinig ang kwento ni Ines, may kung anong nagbago sa kanyang loob, isang tahimik na kumpiyansa, isang malinaw na layunin. Sige, pumayag siya, pero kung may mapalago akong mahalaga, hihingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat dahil sa pagdududa mo. Iniunat ni Roberto ang kanyang kamay. Kasunduan. Iyan ang pinakamadaling paghingi ng tawad na hindi ko kailanman gagawin. Sumunod na Sabado, matapos sumikat ang araw, dumating si Carlos sa munisipal na aklatan ng Chapada dos Guimaras. Sa mesa sa unahan, mainit siyang sinalubong ng libraryan na si Dona Conceição at inihatid sa likod ng silid-basahan. Doon, nakaupo sa isang mesa, at tabalang nagbabasa ng makapal na aklat tungkol sa mga pamamaraan sa agrikultura, ay isang lalaking nasa 60 taong gulang, may maayos na kulay abong buhok at maamong mga mata
sa likod ng salamin. Professor Mario po ba? Tanong ni Carlos. Tumingala ang lalaki. Oo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ako po si Carlos Fernandez. Nandito po ako dahil gusto kong makipag-usap tungkol sa inyong lolo, si Jose Pereira. Agad isinara ng propesor ang aklat at tumitig kay Carlos, halatang nagulat. Si Jose Pereira ang aking lolo. Ilang taon na ang lumipas mula nang huli siyang banggitin ng sinuman. Magalang na tumango si Carlos. Ako po ang anak ni Rodrigo. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pinagmasdan ng propesor si Carlos, tila sinusukat ang dahilan ng kanyang pagbisita. At ano naman ang nais malaman ng anak ni Rodrigo Fernandez tungkol sa aking lolo? Maingat niyang tanong. Huminga ng malalim si Carlos at sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ipinaliwanag ni Carlos ang lahat kung paano hinati ang lupa, kung paano sa kanya napunta ang tinatawag na isinumpang lupain at ang naging pag-uusap nila ni Dona Ines. Maingat na nakinig si Profesor Mario sa bawat salita. Hindi man lang siya minsang sumingit. Nang matapos si Carlos, sumandal ang propesor sa kanyang upuan at marahang tumango. Kaya ikaw ang nagmana ng lupang dating pag-aari ng aking lolo, sabi niya. Opo, at tunay ko pong nais maunawaan kung paano niya nagawang gawing napakaproduktibo ang lupang iyon, sagot ni Carlos. Napabuntong hininga ng malalim si Professor Mario at tumingin sa malayo, tila nilalamon ng alaala. Hindi katulad ng karamihan ng aking lolo, may kakaiba siyang paraan ng pagbabasa ng lupa, ng pag-unawa rito. Alam niya na bawat piraso ng lupa ay may sarili nitong ugali. Yumuko si Carlos pasulong, sabik na sabik. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi masama ang lupang napunta sa iyo, Carlos. Iba lamang ito. May kakaibang halo ito ng mga mineral. Masyadong maraming bakal at magnesyo, ngunit kulang sa nitroheno. Gumawa ang aking lolo ng isang espesyal na paraan ng paggawa ng compost upang itama ang kawalan ng balanse. Inabot niya ang isang folder sa tabi niya at kumuha ng ilang luma at nanilaw na mga papel. Matapos naming mawalan ng lupa, hindi na muling nagsalita ang aking lolo tungkol sa pagsasaka. Masyado itong masakit para sa kanya. Ngunit bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang mga ito. Sinabi niyang baka balang araw, may isang tao mula sa pamilyang kumuha ng lupa ang darating upang maghanap ng mga sagot. Napatigil si Carlos sa gulat. Alam po niyang mangyayari ito? Sa isang paraan, oo, naniniwala siya na ang lupa ay may alaala at balang araw may darating na taong mamahalin ito ng sapat upang muli itong buhayin. Pagkatapos, iniabot niya kay Carlos ang mga papel. Ito ang kanyang mga tala kung paano niya inihanda ang lupa, kailan nagtanim at kung paano niya pinamahalaan ang patubig. Nandito na ang lahat. Tinanggap ni Carlos ang mga pahina na nanginginig ang mga kamay. Maayos ang sulat, puno ng mga guhit at masusing tagubilin, tila isang personal na gabay sa muling pagbibigay buhay sa lupa. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat, sabi ni Carlos, bakas ang matinding damdamin sa kanyang tinig. Hindi kailangan ng pasasalamat, buhayin mo lamang muli ang lupang iyon. Iyan ang tanging paraan upang parangalan ang aking lolo at maitama ang maling nagawa noon. Nang maglaon sa araw na iyon, umuwi si Carlos na puno ng pananabik. Nasa kusina si Mariana at naghahanda ng tanghalian nang pumasok siya. Iwinawagayway ang mga tala na parabang isang tropeyo. Mariana, hindi ka maniniwala sa natuklasan ko. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari kasama si Profesor Mario at ipinakita ang mga tala. Lumapit si Mariana at binasa ang mga ito sa ibabaw ng balikat niya. Maingat na sinusundan ang kupas na sulat kamay. Napakagaling nito, sabi niya. Parang may gabay tayo kung paano muling gawing kapaki-pakinabang ang lupa. Eksakto, sagot ni Carlos habang itinuturo ang isang bahagi. Tingnan mo ito.
isang formula ng organikong pataba na nagpapabilis ng paglago ng mga halaman ng 3 beses kaysa karaniwan. Yumakap si Mariana sa kanya, nagliliwanag ang mukha sa tuwa. Alam kong makakahanap tayo ng paraan, ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon ng kasiyahan. Kinabukasan ng umaga, habang binabasa ni Carlos ang mga tala sa mesa sa kusina, isang pamilyar na ugong ang umalingawngaw sa labas. May paparating na sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang pickup ni Rodrigo na humihinto, kasama si Roberto sa tabi ng driver. Anong ginagawa nila rito? Bulong ni Mariana. Ilang sandali pa pumasok ang mag-ama sa bahay nang hindi man lang kumakatok. Sinuyod ng mga mata ni Rodrigo ang paligid, halatang hindi humahanga. Carlos, diretsa niyang sabi, kailangan nating mag-usap. Sige po tay, mahinahong sagot ni Carlos. Napag-usapan na namin ni Roberto. Sabi niya, sinasayang mo raw ang oras mo sa mga papel at pangarap imbes na maghanap ng totoong trabaho. Tahimik na inilagay ni Carlos ang mga tala sa drawer at isinara ito. Hindi ko sinasayang ang oras ko. Nagtatrabaho ako, inaaral ko kung paano maibabalik ang sigla ng lupa. Napatawa si Roberto. Nagtatrabaho? Disyerto ang lupang iyon. Hindi, mariing sagot ni Carlos. Kailangan lang nito ng tamang pag-aalaga. Mariing ipinukpok ni Rodrigo ang kanyang kamay sa mesa. Katarantaduhan ito. Buntis si Mariana, dadami ang gastusin at ikaw ay nakaupo lang dito na kunwaring magsasaka. Nanatiling kalmado si Carlos. Ilang buwan lang ang hinihiling ko para patunayan na kaya ko ito. Tinaasan siya ni Rodrigo ng kilay. At paano ka magsisimula? Wala kang pera para sa mga kagamitan. Binhi, wala. Sa sandaling iyon, nagsalita na rin si Mariana. Lumapit siya at sinabi, sa lahat po ng paggalang, Ginong Rodrigo, si Carlos ang pinakamasipag na taong kilala ko. Kung naniniwala siya rito, naniniwala rin ako. Bahagyang lumambot ang tinig ni Rodrigo. Mariana, mabuti kang babae, pero kailangan mong maging praktikal. Hindi umatras si Carlos. Ang totoo, hindi ako susuko. Kayo mismo ang nagsabi sa akin na ang tunay na lalaki ay hindi tumatakbo sa hirap. Sumingit si Roberto, binabago ang tono. Tingnan mo Carlos, gusto lang naming tumulong. Maaari kitang ipasok sa kooperatiba, manager ng sales department. May regular na sahod, benepisyo at malinaw na kinabukasan. At ang lupa? Tanong ni Carlos. Ibenta mo sa akin. Bibigyan kita ng makatarungang presyo at hindi mo na kailangang mag-alala sa bunton ng lupang iyan. Sumulyap si Carlos kay Mariana na marahang umiling. Humarap siya muli kay Roberto. Pinahahalagahan ko ang alok, pero kailangan ko munang subukan ito. Biglang tumayo si Rodrigo. Sige, pero kapag nagkamali ka, tandaan mo, nag-alok kami ng daan palabas. Pagkaalis nila, magkatabing tumayo sina Carlos at Mariana sa balkonahe. Pinapanood ang truck na nawawala sa alikabok ng daan. Tama ba ang desisyon natin? Marahang tanong ni Carlos. Yumakap si Mariana sa kanya. Sigurado ako, hindi ito magiging madali, pero tama ang ginagawa natin. Nakita mo kung gaano nila gustong mabigo ka. Kung ganon, patutunayan nating mali sila. Kinabukasan din, agad isinagawa ni Carlos ang mga tala ni Jose Pereira. Unang hakbang, linisin ang lupa at suriin ang lupaing taniman. Ilang oras siyang nagbuhat ng mga bato at nagputol ng tuyong damo sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng Marso. Pagsapit ng gabi, umuwi siyang lubos na pagod, may mga paltos ang kamay at sunog ang mukha. Sinalubong siya ni Mariana ng malamig na inumin at ngiting puno ng pagmamalaki. Kumusta ang unang araw mo? Tanong niya. Nakapapagod, sabi ni Carlos na may mahinang tawa, pero halos 1 ektarya ang nalinis ko at hindi ka maniniwala, sa ilalim ng lahat ng bato at basura, mas maitim ang lupa. Mayaman ito,
Eksakto tulad ng nasa tala, nagningning ang mga mata ni Mariana. Talaga? Eksakto sa paglalarawan ni Jose. Noong Miyerkules, bumangon si Carlos ng alas 5 ng umaga at bumalik sa trabaho. May dala na siyang pala at naghukay ng ilang butas sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sinusuri ang lupa sa bawat isa at nagsusulat ng detalyadong tala sa kanyang kuwaderno. Bandang kalagitnaan ng umaga, may napansin siyang paparating sa daan. Si Jose Rinaldo iyon, ang pinakamatandang trabahador sa bukid, nasa 70 taong gulang at ilang dekada nang nagtatrabaho para sa pamilyang Fernandez. Magandang umaga, Ginoong Carlos. Maaari po ba kitang makausap sandali? Siyempre, Ze. Ano yon? Tumingin-tingin si Ze sa paligid saka lumapit at ibinaba ang kanyang tinig. Ginoong Carlos, marahil hindi ko ito dapat sabihin pero nag-aalala ako para sa inyo, Ginoong Carlos, sabi ni Ze Rinaldo. Mababa at taos-puso ang tinig. Nag-aalala? Tungkol saan? Tanong ni Carlos habang ibinababa ang kanyang pala. Kagabi, may narinig po akong usapan na hindi ko sana dapat marinig, pag-amin ni Ze. Nag-uusap ang inyong ama at mga kapatid. May binabalak sila tungkol sa lupa ninyo. Nanlamig si Carlos, nakalaylay ang pala sa kanyang mga kamay. Anong klaseng balak? Si Ginoong Roberto, ikinakalat sa bayan na nahihirapan na raw kayo. Nawala na kayong pera, na malapit ng manganak si Mariana at ni hindi raw ninyo kayang tustusan ang panganganak. Kumulo ang dugo ni Carlos, kasinungalingan iyon. Alam ko po, sabi ni Ze, pero hindi yun alam ng mga tao at ginagamit yun ni Roberto para magmukhang bayani. Nag-aalok siyang bilhin ng lupa ninyo para raw tulungan kayo. Mariing nagkuyom ang panga ni Carlos. Magkano ang alok niya? Halos kalahati lang ng tunay na halaga ng lupa at iyan ay dahil iniisip ng lahat na walang silbi ang lupang iyon. Maring ibinaon ni Carlos ang pala sa lupa, lantad ang kanyang galit. Salamat sa pagsasabi sa akin, Ze. Kailangan kong kausapin ang kapatid ko. Nag-aalala ang itsura ni Ze. Mag-ingat po kayo. Palaging kinakampihan ng inyong ama ang mga kapatid ninyo. Ayaw nilang makita kayong magtagumpay. Pero bakit? Tanong ni Carlos. Kinamot ni Ze ang kanyang balbas, nag-iisip. Dahil kung mapayabong ninyo muli ang lupang iyan, mapapatunayan ninyong hindi kailanman ang lupa ang problema. Sila ang problema dahil hindi nila ito inunawa at hindi sila nagsumikap. Nang gabing yon, ikinuwento ni Carlos kay Mariana ang lahat ng sinabi ni Ze. Namula sa galit ang mukha niya. May lakas ng loob si Roberto na magsinungaling tungkol sa atin, pati tungkol sa anak natin. Pinipilit niya tayong magbenta pero natatakot siya, Mariana. Alam niyang kapag nagtagumpay tayo, makikita na rin ako bilang kapantay niya. Kaya ano ang gagawin natin? Tanong niya. Mas lalo pa tayong magsisikap at aani tayo ng unang ani bago pa matapos ang 6 na buwan. Kinabukasan Huwebes, nagpasya si Carlos na sundin ng eksakto ang resipe ni Jose Pereira sa paggawa ng compost. Ayon sa mga tala, kailangan ng lupa ng masustansyang halo. Lumang dumi ng baka, tuyong dahon, tira-tirang prutas, at isang espesyal na sangkap abo mula sa punong anjiko. Ang problema, saan kukuha ng mga sangkap? Wala siyang pera para bumili at wala ring tulong mula sa pamilya. Doon niya naalala si Ginoong Salvador, isang retiradong magsasaka na nakatira malapit doon. Kilala sa karunungan at kabaitan, may ilan pa rin siyang alagang hayop kahit matagal na siyang tumigil sa pagsasaka. Muling hiniram ni Carlos ang dayep ni Ze at nagtungo sa bahay ng matanda. Natagpuan niya si Salvador na nakaupo sa balkonahe, umiinom ng chimaraw at pinagmamasdan ang kanyang mga manok. Magandang umaga po, Ginoong Salvador. Kumusta po kayo? Masayang bati ni Carlos. Carlos, iho, anong sorpresa? Halika, maupo ka. Gusto mo ng chimaraw? Opo, salamat po.
Nang makaupo na sila, ikinuwento ni Carlos ang lahat, ang pamana ng baog na lupa, ang pagkakatuklas sa mga tala ni Jose Pereira at ang kanyang layuning buhayin muli ang lupa. Jose Pereira, parang pamilyarang pangalang iyan, sabi ni Salvador habang yumuyuko pasulong. Kilala po ba ninyo siya? Oo, bata pa ako noon pero naaalala ko, palaging sinasabi ng aking ama na si Jose ang pinakamahusay na magsasaka sa rehiyon, higit sa lahat ang ani ng kanyang lupa. May naaalala po ba kayong mga pamamaraan niya? Sandaling nag-isip si Salvador. Alam ko lang na may espesyal siyang compost. Walang nakakaalam kung paano niya iyon ginagawa, pero palaging mas mayaman ang kanyang lupa. Sinusubukan kong ulitin ang paraan niya. Kailangan ko lang po ng lumang dumi ng baka. Maaari po ba ninyo akong tulungan? Marami ako sa likod, nakangiting sagot ni Salvador. Mahigit 1 taon na iyong nakatabi. Kumuha ka ng kahit gaano karami ang kailangan mo. Napakurap si Carlos sa gulat. Paano po ako makakabawi? Hindi mo kailangang bumawi. Isipin mo na lang itong puhunan para sa katarungan. Kapag napayabong mo muli ang lupang iyon, maibabalik mo ang dangal ng isang mabuting taong inapi. Sinamahan siya ni Salvador sa likuran ng lupa kung saan may malaking bunton ng perpektong hinog na pataba, handa ng gamitin. Kunin mo ang kahit ilang kargada ang gusto mo, iho, at kung kailangan mo pa, sabihin mo lang. Umuwi si Carlos na puno ang diyip at puno rin ng pasasalamat ang kanyang puso. Tinulungan siya ni Mariana sa pagbaba ng compost, pabirong nagrereklamo habang kumakalat ang amoy. Anong amoy yan, Carlos? Tumatawa niyang sabi habang pinipisil ang ilong. Iyan, mahal ko, nakangiti niyang sagot. Ang amoy ng ating kinabukasan. Noong Biyernes, sinimulan ni Carlos ang paghahanda ng mga compost bed, eksaktong ayon sa mga tala ni Jose Pereira. Masinsin ang proseso, patong-patong, bawat isa ay may layunin. Una, ang lumang dumi ng baka. Ikalawa, mga tuyong dahon na tinipon mula sa ilalim ng mga puno sa paligid. Ikatlo, balat ng prutas at organikong basura na inipon ni Mariana sa buong linggo. Ikaapat, abo mula sa punong anjiko, isang bihirang uri na kinailangan ng maingat na pagsunog sa mga tuyong punong natagpuan niya sa malapit. Pagsapit ng gabi, 3 malalaking compost bed ang natapos. Lahat ay ginawa ayon sa aklat ni Jose. Noong Sabado, sa kabila ng 8 buwang pagbubuntis at mabagal na kilos, iginiit ni Mariana na puntahan ang lupa. Gusto niyang makita mismo ang progreso. Carlos, ang ganda nito, ang linis at ang ayos, sabi niya habang hinahangaan ang mga hanay ng compost. Sa loob ng 3 linggo, handa na itong ihalo sa lupa, sabi ni Carlos nang may pagmamalaki. At pagkatapos noon, maaari na tayong magtanim? Oo, yan ang plano. Umupo si Mariana sa isang bato at hinaplos ang kanyang namamagang tiyan. Carlos, paano kung hindi ito gumana? Lumuhod si Carlos sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Gagana ito, ramdam ko. Pero kung hindi, wala tayong reserbang plano, wala tayong ipon, malapit nang ipanganak ang bata at ang mga kapatid mo, ipapamukha nila sa atin ang kabiguan. Tinitigan siya ni Carlos. Naalala mo ba nang magpasya tayong magpakasal kahit tutol ang aking ama? Tumango si Mariana, ngumingiti kahit may luha. Sabi ng lahat, hindi raw ako sapat para sa'yo, na pagsisisihan mo, pero pinatunayan nating mali sila. At gagawin natin ulit yon. Palagi tayong nakakahanap ng paraan. Ngayon hindi na lang tayong dalawa, magiging mga magulang na tayo. At iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring mabigo. Gusto kong lumaki ang anak natin na alam niyang ang kanyang ama ay hindi kailanman sumuko, kahit lahat ay sumuko na. Bigla nilang narinig ang yabag ng mga kabayo. Sina Roberto at Antonio iyon, papalapit mula sa daan.
kay gandang tanawin ang pinakasikat na mga magsasaka ng Chapada, panunuya ni Roberto. Bumaba si Antonio at nilapitan ang mga compost bed. Ano ito, Carlos? Tanong niya. Compost, organikong pataba, inihahanda ko ang lupa. Kalmadong sagot ni Carlos. Malakas na tumawa si Roberto. Organikong pataba? Kapatid, mas mukha itong bunton ng basura. Kailangan talagang ganyan sa simula, parte iyan ng proseso. Carlos, seryosong sabi ni Antonio, nag-aalala si tatay. Malapit ng manganak si Mariana at ikaw ay nandito pa rin naglalaro sa lupa. Hindi ako naglalaro, sagot ni Carlos. Nagtatrabaho ako. Umirap si Roberto at muling sumakay sa kanyang kabayo. Iyan ang tawag mo sa trabaho? Paglalaro sa tae? Carlos, may 1 linggo ka para tanggapin ang alok namin, mariing sabi ni Roberto. Pagkatapos niyan, wala na. Anong alok? Tanong ni Carlos matatag ang tindig. Bibilhin namin ang lupa mo sa halagang 15,000 real. Sapat na iyon para sa inyo ni Mariana para lumipat sa lungsod at magsimulang muli. Alam ni Carlos ang totoo, ang 15,000 ay maliit na bahagi lamang ng tunay na halaga ng lupa kahit pa mahirap itong bungkalin. At kung tumanggi ako, tanong niya, mag-isa ka na? Malamig na sagot ni Roberto. Walang tulong mula kay tatay, walang kagamitan, walang pautang, wala. Si Mariana hirap na hirap tumayo dahil sa kanyang malaking tiyan ay tuluyang tumayo. Wala ba kayong hiya? Galit niyang sabi, sinasamantala ninyo kami habang malapit na akong manganak? Sinusubukan lang naming tumulong, depensibong sabi ni Antonio, itinaas ang mga kamay. Tulong? Pangungutya ni Mariana, kalahati ng halaga ng lupa ang inaalok ninyo, hindi iyan tulong, panlilin lang iyan. Hinila ni Roberto ang renda ng kanyang kabayo. May 1 linggo ka, Carlos. Pag-isipan mo. Habang papalayo ang magkapatid sakay ng kanilang mga kabayo na natiling tahimik sina Carlos at Mariana, dama ang bigat ng kanilang ultimatum. Carlos, marahan niyang sabi, kaya ba talaga nilang putulin ang lahat ng tulong sa'yo? Kaya nila at sigurado akong gagawin nila. Kung ganon, kailangan nating maghanap ng pera. Agad, para sa bata, para sa binhi, para sa lahat. Alam ko, pero hindi ko ibebenta ang lupa. May iba pang paraan. Noong Lunes, nagising si Carlos na may panibagong determinasyon. Kagabi, maingat niyang kinalkula ang mga gastusin, binhi para sa 2 ektarya, bayarin sa ospital para sa panganganak, at hindi bababa sa 3 buwang gastusin sa pamumuhay. Kailangan niya ng pera at agad. Ang tanging nakikita niyang opsyon ay ang kumuha ng pansamantalang trabaho sa lungsod. Part-time para makapagtrabaho pa rin siya sa lupa tuwing hapon. Sumakay siya ng maagang bus patungong Cuyaba at buong araw na kumatok sa iba't ibang establishmento, talyer ng sasakyan, tindahan ng supply at mga negosyong pangserbisyo. Pare-pareho ang sagot, walang bakante o kailangan namin ng full-time. Bandang hapon, pagod at panghinaan ng loob, huminto si Carlos sa isang maliit na snack bar para magkape. Doon niya narinig ang usapan sa katabing mesa. Ang totoong problema, sabi ng isang lalaking nasa 50, maayos ang pananamit, ay ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang mag-aasikaso ng lugar tuwing weekdays. Lalo na yung may alam sa mga halaman, sagot ng isang babae. Magalang na lumapit si Carlos. Paumanhin po sa pagputol, tama po ba ang narinig ko? Naghahanap po ba kayo ng mag-aalaga ng isang ari-arian? Sinipat siya ng lalaki at sumagot, sa totoo lang, may karanasan ka ba sa paghahalaman? May karanasan po ako sa agrikultura, sabi ni Carlos. Kasalukuyan akong gumagawa ng proyekto sa pagpapanumbalik ng lupa gamit ang mga organikong pamamaraan. Naging interesado ang lalaki. Talaga? Anong klasing mga pamamaraan?
Maikling ipinaliwanag ni Carlos ang kanyang ginagawa: composting, organikong pataba, pagbabalanse ng mineral. Lahat ay mula sa mga pamamaraan ni Jose Pereira. Nagliwanag ang mga mata ng lalaki. Eksakto iyan ang kailangan ko. May maliit akong lupang sakahan sa labas ng Cuyaba, mga 5 ektarya. May hardin, taniman ng prutas at mga gulayan. Pero weekends lang ako libre at kailangan ko ng mapagkakatiwalaang mag-aasikaso tuwing weekdays. Kailangan ninyo ng marunong sa pagdidilig, pagpapabunga at pagpuputol? Tanong ni Carlos. Eksakto, interesado ka ba? Halos hindi makapaniwala si Carlos sa kanyang swerte. Opo, lubos po. Ang oras ng trabaho ay Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang tanghali. 5 oras sa isang araw. Ang sahod ay 1,200 real kada buwan. May kasama pang pamasahe. Napangiti si Carlos. Perpekto yon, sapat para makatulong sa kanilang gastusin at malaya pa rin ang kanyang mga hapon para sa sariling lupa. Tinatanggap ko po, Dr. Mendoza. Napakaganda. Maaari ka bang magsimula bukas? Opo, sir. Iniabot ni Dr. Mendoza ang kanyang calling card na may numero at address ng ari-arian. Isa pa, mahalaga sa akin ang detalye at resulta. Kapag maganda ang trabaho mo, may bonus ka pa bukod sa sahod. Kinagabihan, umuwi si Carlos na nagliliwanag ang mukha. Naghahanda ng hapunan si Mariana nang pumasok siya, hawak ang calling card na parang tropeo. Mariana, nakahanap ako ng trabaho. Talaga? Sabik niyang tanong. Saan? Ipinaliwanag niya ang lahat, ang usapang narinig niya, ang alok na trabaho at ang flexible na schedule. Ang 1,200 real sa isang buwan ay hindi man kalakihan, sabi ni Mariana, pero sapat na sa ngayon at 5 oras lang sa isang araw. Carlos, napakalaking biyaya nito. Parang tanda mula sa langit, bulong niya, pinupunasan ng luha. Nung Martes, nagsimula si Carlos sa maliit na bukirin ni Dr. Mendoza. Napakaganda nito. Maayos ang mga hardin, tuwid ang hanay ng mga punong kahoy na namumunga at masigla ang organikong taniman ng gulay. Magaang ngunit makabuluhan ang trabaho, pagdidilig, pagpuputol, pagsuri sa paglago at pagpapanatiling malinis ng paligid. Para kay Carlos, higit pa ito sa isang trabaho, isa itong praktikal na pagsasanay. Bawat umaga ay parang klase, isang pagkakataong matuto at ipunin ang kaalamang magagamit niya sa sarili niyang lupa. Sa unang araw pa lamang ni Carlos sa bukirin ni Dr. Mendoza, nakilala niya si Donna Francisca, isang mabait at maalagang babae na nasa 60 taong gulang na at matagal nang nag-aalaga sa lupain. Nakatira siya sa isang payak na bahay sa likuran ng bukid at kabisado ang bawat sulok ng hardin na parabang sariling palad. Ikaw pala ang bagong mag-aalaga ng mga halaman? Tanong niya, kumikislap ang mga mata. Opo, ako po si Carlos. Donna Francisca na lang ang itawag mo sa akin, iho. Sabihin mo nga, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa agrikultura? Sa totoo lang po, nag-aaral pa lang ako. Sinusubukan kong buhayin muli ang isang lupain gamit ang mga organikong pamamaraan. Nagliwanag ang mukha ni Donna Francisca. Organikong paraan? Ay, iyan ang gusto ko. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa organikong pagsasaka. Handa po ba ninyo akong turuan? Tanong ni Carlos, puno ng pag-asa. Siyempre naman, anak. Ang organikong pagsasaka ay hindi lang trabaho sa akin, ito ang aking hilig. Mula noon, hindi na lamang katrabaho si Donna Francisca, naging mentor siya ni Carlos. Tinuruan niya ito tungkol sa mga likas na pataba, kung paano labanan ang peste ng walang kemikal at ang kahalagahan ng pag-ikot ng pananim. Carlos, madalas niyang sabihin habang nakabaon ang mga kamay sa lupa, ang lupa ay parang isang buhay na tao. Nagsasalita ito, kailangan mo lang matutong makinig. At paano ko po yun gagawin?
Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, sagot niya, ang kulay ng lupa, ang tekstura nito, ang amoy, at kung paano tumutugon ang mga halaman, lahat ng iyan ay mga mensahe na naghihintay lamang maunawaan. Sinipsip ni Carlos ang bawat salita na parang espongha. Isinusulat niya ang lahat sa kanyang kwaderno, sabik na magamit ang mga kaalamang ito sa sarili niyang lupa. Pagsapit ng katapusan ng unang linggo, dumalaw si Dr. Mendoza upang tingnan ang kalagayan ng bukid. Dona Francisca, kamusta ang bagong katulong natin? Tanong niya. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Dr. Mendoza, ang binatang ito ay isang biyaya. Masipag, masigasig at maingat. Parang gusto siya ng mga halaman. Humarap si Dr. Mendoza kay Carlos. Mataas na papuri iyan, hindi basta-basta nagbibigay ng papuri si Dona Francisca. Talagang gusto ko po ang trabaho, sir, at marami po akong natututunan, lalo na ang mga maaari kong gamitin sa sarili kong proyekto. Anong klaseng proyekto? Ikinuwento ni Carlos ang tungkol sa lupang kanyang minana at ang pagsisikap niyang buhayin ito gamit ang mga sustainabling pamamaraan. Napaka-interesante, sabi ni Dr. Mendoza. Veterinaryo ako pero matagal ko nang hinahangaan ng sustainableng pagsasaka. Kapag nagtagumpay kang buhayin muli ang lupang iyon, gusto kong makita ang resulta. Malugod po kayong inaanyayahan, Dr. Mendoza. Nung weekend na yon, bumalik si Carlos sa kanyang lupa na puno ng bagong ideya. Ang compost na sinimulan niya 3 linggo na, ang nakalipas ay handa na sa wakas. Dinukot niya ang isang dakot at ipinakita ito. Mariana, tingnan mo ito, sabi niya nang nakangiti. Perpekto na ang compost, maitim, malambot at amoy mayamang lupa. Humanga si Mariana. Ibang-iba na mula noong sinimulan mo. Ngayon, oras na para ihalo ito sa lupa at ihanda ang mga taniman. Buong Sabado at Linggo, walang kapag-urang nagtrabaho si Carlos. Hinahalo ang compost sa lupa gamit ang asarol at pala. Mahirap sa katawan ang gawain, ngunit sa bawat hampas, lalong lumalambot, umiitim at nabubuhay ang lupa. Noong Lunes ng umaga, dumating si Carlos sa trabaho sa bukid ni Dr. Mendoza na puno ng sigla. Mukhang masaya ka ngayon, Carlos, sabi ni Dona Francisca. Opo, natapos ko na pong ihanda ang lupa namin nitong weekend. Handa na itong taniman. Ano ang una mong itatanim? Magsisimula po ako sa mga gulay na mabilis tumubo, letsugas, arugula at kulantro. Iyan ang inirerekomenda ng mga tala. Matalinong desisyon, sabi niya. Perpekto iyan para subukan ang kalusugan ng lupa. Kapag umunlad ang mga yan, ibig sabihin tama ang lahat ng ginawa mo. Lumapit siya sa isang maaraw na sulok ng hardin at kumuha ng ilang bungkos ng binhi. O kunin mo ito, sabi niya habang inaabot ang isang maliit na supot. Mga binhi ng kulot na letsugas, matibay at masarap. Ako mismo ang nag-ani niyan. Dona Francisca, hindi ko po pwedeng tanggapin. Pwede. Kapag handa na ang letsugas mo, aasahan kong matitikman yon. Mahal na tagapakinig, kung nagugustuhan mo ang paglalakbay na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta para sa mga creator tulad namin. Ipagpatuloy natin. Nang hapong iyon, itinanim ni Carlos ang kauna-unahang mga binhi sa lupang matagal niyang inihanda. Halo ang kanyang naramdaman, pagmamalaki at kaba. Matapos ang ilang buwang pag-aaral, pagsisikap at pagtitiyaga, nagsimula na ang tunay na pagsubok. Nakatayo sa tabi niya si Mariana habang nagtatrabaho siya, marahang nakapatong ang kamay sa kanyang tiyan. Kailan natin malalaman kung gumana? Tanong niya. Tutubo ang mga binhi sa loob ng halos 1 linggo. Pero aabutin ng mga 3 linggo bago natin masabi kung malusog ang paglaki. At paano kung hindi gumana? Tiningnan siya ni Carlos at pilit ngumiti. Gagana ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaba rin siya. Paano kung hindi sapat ang lahat ng kanyang natutunan? Paano kung totoo
ang mga tsismis na isinumpa nga ang lupa. Kinabukasan ng umaga, bago pa makaalis si Carlos, papasok sa trabaho, biglang dumating si Roberto. "Oh kapatid," mayabang niyang sabi, "napag-isipan mo na ba ang alok namin?" "Oo," sagot ni Carlos ng matatag. "At hindi ang sagot." "Walang ingat ka," singal ni Roberto. "Maaaring manganak na si Mariana anumang araw. Wala kang pera at hinahabol mo pa rin ang pantasyang ito." "Hindi ito pantasya. Totoo ito. Naipatubo ko na ang unang tanim ko." Malakas na tumawa si Roberto. "May itinanim ka sa isinumpang lupang iyon, Carlos. Nawawala ka na sa katinuan." "Wala akong nawawala," sagot ni Carlos. "Nagsisimula pa lang ako." "Sige, pero huwag kang lalapit sa amin kapag bumagsak ang lahat." Pinanood ni Carlos si Roberto habang papalayo, hindi na tinag. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, sa pagkakataong ito may mas makapangyarihan siyang sandata kaysa sa pag-apruba o suporta ng iba. Mayroon siyang paniniwala. Noong Biyernes na iyon, biglang nagbago ang lahat. Mahigpit na kumapit si Mariana sa pader ng kusina, bakas ang sakit sa kanyang mukha. "Carlos, sa tingin ko oras na." Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Carlos ang bag na inihanda nila ilang linggo na ang nakalipas. Tinulungan niya si Mariana papunta sa truck at mabilis silang nagtungo sa ospital ng Chapada dos Guimarães. Matapos ang 8 mahahabang oras ng panganganak, puno ng kaba, luha at pag-asa, isinilang ang kanilang anak na lalaki. 3:00 ng madaling araw ng Sabado, dumating sa mundo si Jose Carlos Fernandez. May bigat na mahigit 3 kilo. Namanan niya ang mapuputing mata ng kanyang ina at ang maitim na buhok ng kanyang ama. Perpektong pagsasama ng dalawa. "Perpekto siya, Carlos," bulong ni Mariana habang tinitingnan ng sanggol sa kanyang mga bisig. "Talagang perpekto," sagot ni Carlos, nangingilid ang luha. "Buo na ang pamilya natin." Noong Linggo ng umaga, dumalaw sa ospital sina Rodrigo, Roberto at Antonio. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nagbahagi ang buong pamilya ng isang payapang sandali. Marahang kinarga ni Rodrigo ang kanyang apo. Gwapo ang batang ito. Malakas tulad ni Lolo, dagdag ni Roberto nang may pagmamalaki. At matalino tulad ng kanyang ina, sabi ni Antonio na may ngiti. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Carlos ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa na baka lang, muling magkabuklod ang kanilang pamilya. Ngunit nabasag ang ilusyon nang hilingin ni Rodrigo na makausap siya nang sila lang sa pasilyo. "Carlos, ngayong ama ka na, panahon na para maging seryoso." "Seryoso po ako, Tay. May pamilya ka na, hindi ka na pwedeng mag-aksaya ng oras sa lupang iyon." "Hindi po ako nag-aaksaya ng oras. Pinaghahandaan ko ang aming kinabukasan." Kumunot ang noo ni Rodrigo. "Nagtanim ka lang ng ilang binhi sa lupang wala pang napalago kailanman." "Tumubo na sila, Tay." Natigil si Rodrigo sa paglalakad. "Anong sinabi mo?" "Nagtanim ako noong Lunes, pagsapit ng Biyernes, noong manganak si Mariana, nagsimula na silang tumubo." "Baka damo lang iyan." "Hindi po. Mga gulay iyon, letsugas, arugula at kulantro. Lumalaki sila." Sandaling tumahimik si Rodrigo, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. "Kahit totoo yan," sabi niya kalaunan, "hindi bubuhay ng pamilya ang ilang usbong. Simula pa lang po ito. Kung tumutubo sila, ibig sabihin kaya ng lupa ang buhay. Maaari na akong magtanim ng mas malalaki." Maring ipinatong ni Rodrigo ang kamay sa balikat ni Carlos. "Carlos, makinig ka, ibenta mo ang lupa, gamitin ang pera para bumili ng bahay sa lungsod, maghanap ng matatag na trabaho, bigyan mo ng siguradong buhay ang anak mo." Hindi umatras si Carlos. "Bigyan ninyo po ako ng 3 buwan, kapag hindi ko napatunayang produktibo ang lupa, ibebenta ko." 3 buwan, may bagong silang kang anak.
Eksakto po, Tay. Kaya kailangan kong subukan. Gusto kong lumaki ang anak ko na alam niyang ang kanyang ama ay hindi kailanman sumuko. Napabuntong hininga si Rodrigo, halatang nag-aalinlangan. Mas matigas ang ulo mo kaysa sa ama ko noon. Sige, 3 buwan. Kung may maipakita kang tunay na resulta, titigil ako. Pero kung wala, ibebenta mo ang lupa. Sumunod na Lunes, bumalik si Carlos sa bukid ni Dr. Mendoza. Halatang pagod siya at agad iyon napansin ni Donna Francisca. "Hindi ka natulog ano?" tanong niya. "Ayos lang po ako," sagot ni Carlos na may ngiti sa kabila ng pagod. "Ipinanganak na ang anak ko." Nagningning ang mukha ni Donna Francisca. "Ay, napakagandang balita. Lalaki o babae?" "Lalaki po, Jose Carlos. Binabati kita, iho. Pagpalain nawa siya ng Diyos ng kalusugan at ligaya." Ikinuwento ni Carlos ang lahat, ang kapanganakan ng anak, ang pagbisita ng kanyang pamilya, at ang 3 buwang palugit na ibinigay ng kanyang ama. 3 buwan? Ulit ni Donna Francisca nag-aalala. Napakaiksi niyan. "Alam ko po, pero kailangan kong magtagumpay." "Kung ganoon," sabi niya, "may maipapayo ako. Huwag kang magtanim lang ng mga dahong gulay. Magdagdag ka ng mga pananim na mabilis lumaki at mas maraming ani. Gaya po ng alin, kamoting kahoy, kamote, mais. Mabilis silang maghinog at maganda ang ani." Napatingin sa ibaba si Carlos. "Gusto ko po sana pero wala akong pera para sa binhi o punla." Ngumiti si Donna Francisca. "Huwag mo nang alalahanin iyan. Kakausapin ko si Dr. Mendoza." Nang dumating si Dr. Mendoza ng hapon na iyon, nilapitan siya ni Donna Francisca. "Dr. Mendoza, maaari po ba kitang makausap sandali?" "Siyempre, ano iyon?" "Tungkol po kay Carlos, sinusubukan niyang buhayin muli ang isang lumang lupa gamit lamang ang mga organikong pamamaraan." Naging interesado ang doktor. "Talaga? Kumusta naman?" "Sa nakikita at naririnig ko," sabi niya, "may malaking potensyal pero kulang siya sa puhunan para magtanim ng mas maraming uri ng pananim." Sandaling nag-isip si Dr. Mendoza sa ngumiti. "Alam mo, matagal ko nang gustong sumuporta sa isang proyektong sustainable ang pagsasaka. Paano kung magbuo tayo ng isang kasunduan?" "Anong klaseng kasunduan?" "Ako ang magbibigay ng mga binhi at punla. Kapalit nito, kapag nag-ani siya, ibebenta niya sa akin ang kalahati ng ani sa presyong puhunan. May organikong pagkain ang pamilya ko at may panimula siya." Nang ibahagi ni Donna Francisca ang alok kay Carlos kalaunan, halos hindi siya makapaniwala. "Sinabi niya talaga iyon? Gusto niya talaga akong tulungan?" "Oo," kumpirma ni Donna Francisca. "Nakikita niya itong pagkakataon na makatulong sa kalikasan at magkaroon ng sariwang pagkain." Nagningning ang mga mata ni Carlos sa panibagong lakas ng loob. "Ito na ang magbabago sa lahat. Kapag mas marami akong pananim, mapatutunayan ko na sa wakas na kayang magbunga ng lupang ito." "Kung ganun, simulan na natin," sabi ni Donna Francisca na may ngiti. "Una, gumawa tayo ng listahan ng lahat ng kakailanganin mo." Hindi halos makatulog si Carlos sa sobrang pananabik noong weekend na iyon. Kahit nagpapagaling pa si Mariana mula sa panganganak at abala sa pag-aalaga ng kanilang bagong silang na sanggol, iginiit pa rin niyang sumama kay Carlos sa lupa upang makita ang progreso. "Carlos, tingnan mo ito," sabi ni Mariana, namamangha habang naglalakad sa pagitan ng mga taniman. Mabilis na tumubo ang letsugas, ang mga berdeng dahon nito'y kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. "At tingnan mo ang lupa," dagdag ni Carlos habang itinuturo ito. "Kita mo kung gaano na ito kadilim at kalambot?" Tumango si Mariana. "Totoo nga, ang dating tuyot at maputlang lupa ay naging mayaman at matingkad na kayumangging lupa. Tunay na himala ang nagawa ng compost." "Kailan mo itatanim ang susunod na mga pananim?" tanong niya. "Sa susunod na linggo,
magpapadala si Dr. Mendoza ng mga pinagputulan ng kamoting kahoy at kamote, pati mga binhi ng mais, sitaw at kalabasa. Tiningnan siya ni Mariana ng may paghanga. Ipinagmamalaki kita, Carlos. Ang bilis mong nabago ang lupang ito. Ngumiti si Carlos. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Pero ngayon may pag-asa na ako. Noong Martes, dumating si Dr. Mendoza sakay ng kanyang pickup. Puno ang likuran ng mga punla at sako ng mga binhi. Carlos, narito na ang lahat ng hiningi mo. Kamoting kahoy, kamote, mais, sitaw at kalabasa. Handa na para itanim. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat, sabi ni Carlos, puno ng damdamin. Palaguin mo lang sila, natatawang sagot ni Dr. Mendoza. At isa pa, gusto kong idokumento mo ang buong proseso, mga litrato, talapetsa, sukat. Interesado akong subaybayan ang progreso na parang isang formal na case study. Buong linggo, masinsinang itinanim ni Carlos ang mga bagong pananim. Sinunod niya ang bawat tagubilin ni Donna Francisca, ang tamang agwat, lalim at direksyon ng pagtatanim. Noong Huwebes, habang tinatapos niya ang gawain, dumaan sakay ng kabayo sina Roberto at Antonio. Anong nangyayari rito, Carlos? Tanong ni Antonio, nagtataka sa dami ng ginagawa. Pinunasan ni Carlos ang pawis sa noo. Katapos ko lang magtanim, kamuting kahoy, kamote, mais, sitaw at kalabasa. Bumaba si Roberto at sinuri ang mga taniman. Aaminin ko maayos ang itsura, pero hindi dahil maganda ay tutubo na. Hindi nagpatinag si Carlos. Makikita natin. Saan mo kinuha ang pera para rito? Tanong ni Antonio nang may hinala. Hindi ko binili, may kasunduan ako kay Dr. Mendoza. Kasunduan? Ulit ni Roberto, halatang nagulat. Siya ang nagbigay ng mga punla at binhi. Kapalit nito, ibebenta ko sa kanya ang bahagi ng ani sa presyong puhunan. Nagkatinginan ng magkapatid, kitang-kita ang kanilang pag-aalala na nakakakuha si Carlos ng tulong na hindi nila inaasahan. Kung ganon, good luck. Sabi ni Roberto na pilit ang pagiging magalang kahit bakas ang pagdududa sa kanyang tinig. Noong linggo, habang dinidiligan ni Carlos ang mga pananim, napansin niya ang isang pamilyar na figura na naglalakad sa daan. Profesor Mario, napakagandang sorpresa. Mainit na nangumiti ang profesor. Kumusta ang pagtubo? Halika, ipapakita ko sa inyo. Inilibot siya ni Carlos sa mga taniman, sinuri ng propesor ang lupa, ang mga usbong at ang kabuuang ayos ng lupain. Hindi ka pani-paniwala, sabi niya, gaano katagal ang inabot ng pagbabagong ito. 2 buwan sa paghahanda ng lupa, 1 buwan sa pagtatanim. Ang lupang ito ay eksaktong tulad ng inilalarawan ng aking lolo sa kanyang mga tala. Profesor, may iba pa po ba siyang iniwang impormasyon? Gusto kong palawakin ito pero nais kong masigurong tama ang gagawin ko. Sa katunayan, dinukot ng profesor ang isang folder mula sa kanyang bag. May nahanap pa akong iba niyang mga tala tungkol ito sa mga punong kahoy na namumunga. Binuklat ni Carlos ang mga pahina, jabuticaba, mangga, kasoy. Talaga po bang itinanim niya ang mga ito rito? Oo, at napakahusay ng naging bunga, matamis, makatas at masustansya. Sa palagay ninyo po ba dapat na rin akong magtanim ng mga punong prutas? Sa tingin ko, oo, sagot ni Professor Mario, ngunit biglang naging seryoso ang kanyang tinig. May isa pa akong dapat ipaalam sa iyo. Naglibot muna siya ng tingin bago nagpatuloy. Kahapon, may kapitbahay na nagsabi sa akin na ikinakalat ng mga kapatid mo ang tsismis. Sinasabi nilang puno raw ng peste ang lupa mo at gumagamit ka ng ilegal na pestisidyo. Binababalaan nila ang mga tao na huwag bumili ng mga gulay mo. Sumikip ang dibdib ni Carlos, pero kasinungalingan niyon. Puro organikong paraan lang ang ginamit ko. Naniniwala ako sa iyo, pero hindi lahat maniniwala. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kailangan mo ng patunay. Anong klasing patunay?
dokumentasyon, mga litrato. Mas mabuti pa, isang teknikal na ulat na nagpapatunay na 100% organiko ang mga pamamaraan mo. Saan ako makakakuha niyan? Sa federal na universidad, maaari silang magsagawa ng soil test at maglabas ng sertipikasyon. Buong araw iyon pinag-isipan ni Carlos. Kinaumagahan, kinausap niya si Dr. Mendoza. Napakagandang ideya niyan, sabi ng doktor. Sa katunayan, may kaibigan ako sa universidad. Nagtatrabaho siya sa larangan ng sustainable agriculture. Tatawagan ko siya ngayon. Noong Miyerkules, dumating sa lupa ni Carlos ang isang batang agronomist na nagngangalang Dr. Eduardo. Ikaw pala ang lalaking bumubuhay muli sa isinumpang lupa, sabi niya na may ngiti. Mukhang sikat na po ako, biro ni Carlos. Ikinuwento sa akin ni Dr. Mendoza ang lahat, sabi ka kung makita ito mismo. 3 oras na naglibot si Dr. Eduardo sa lupain. Kumuha siya ng mga sampol ng lupa, naglitrato ng mga halaman at idinukumento ang lahat ng pamamaraan ni Carlos. Carlos, alam mo ba kung ano ang nagawa mo rito? Tanong niya. Medyo po. Bakit? Ang lupang ito ay lubhang wala sa balanse. Mataas ang asididad, sobra ang bakal at halos walang nitroheno. Pero naitama mo ito ng likas, walang kemikal, purong organikong compost at matalinong pagpaplano lamang. Ibig sabihin po ba ayos na ang lupa? Higit pa sa ayos, napakahusay ng kalagayan nito. Masigla ang mga halaman, malusog ang lupa, at wala ni katiting na bakas ng mapanganib na sangkap. Nagningning ang mga mata ni Carlos. Maaari po ba ninyong ilagay iyan sa isang ulat? Siyempre, at kung papayag ka, gusto kong gamitin ang proyekto mo bilang case study sa aking mga lektura sa universidad. Malugod po kayong tinatanggap. Nag-isip sandali si Dr. Eduardo. Carlos, naisip mo na bang palawakin pa ito? Palawakin? Paano? Mas malaking taniman, mas maraming pananim, baka kahit direktang pagbebenta ng organikong ani sa mga mamimili. Sandaling natahimik si Carlos. Hindi pa niya naisip ang ganun kalayo. Sa tingin ninyo po ba posible iyon? Ngumiti si Dr. Eduardo. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Ngayon, oras na para mag-isip ng mas malaki. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Carlos kay Mariana ang lahat, ang pagbisita ni Dr. Eduardo, ang napakagandang puna at ang mga posibilidad na biglang nagbukas sa harap nila. Mariana, sa tingin mo ba maaari talaga nating palawakin ang proyektong ito? Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala. Sa tingin ko, oo, sagot niya. Pero ikaw, naniniwala ka ba? Oo, sabi ni Carlos nang may kumpiyansa. Sinabi ni Dr. Eduardo na ang nagawa natin dito ay isang huwarang halimbawa ng sustainable farming. Maaari raw itong maging modelo. At kung palalaguin natin ito, mabubuhay ba talaga tayo sa lupa? Higit pa sa mabubuhay, sagot ni Carlos. Uunlad tayo mas higit pa sa inaakala kong posible. Sumunod na weekend, may dumalaw kay Carlos na hindi niya inaasahan. Si Sue Salvador yon, ang matandang magsasaka na tumulong sa kanya sa simula sa pamamagitan ng pagbibigay ng pataba. Carlos, iho, mainit nitong bati, napadaan ako para tingnan kung kumusta na ang mga tanim mo. Seu Salvador, isang karangalan po, halika, ipapakita ko sa inyo. Dahan-dahang naglakad ang matanda sa pagitan ng mga hanay ng pananim, sinusuri ang lahat gamit ang bihasang mata. Lumuhod siya sa tabi ng mga litsugas, hinaplos ang lupa at ngumiti. Diyos ko, iho, sa mahigit 40 taon kong pagsasaka, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalusog na gulay na nagmula sa lupang sinasabi ng lahat na patay na. Sa tingin po ninyo ba ay maayos ang takbo? Tanong ni Carlos, may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Maayos, tumawa si Salvador. Carlos, perpekto ito.
Tingnan mo ang laki ng letsugas, ang lalim ng luntiang kulay, ang yaman ng lupa. Dinampot niya ang isang dakot ng lupa. Buhay na muli ang lupang ito, ikaw ang nagbigay buhay rito. May panahon pa po bago ang anihan, mapagkumbabang sabi ni Carlos. Wala nang dapat hintayin, sagot ni Salvador. Sa loob ng 2 linggo, handa ka na sa unang ani, at may sasabihin pa ako sa iyo. Magugulat ang maraming tao sa ani mong ito. Tama siya. Sa 2 linggo ng Hunyo, 4 na buwan lamang matapos manahin ang lupang tinawag ng lahat na isinumpa, naganap ang unang ani ni Carlos. 50 piraso ng letsugas, malalaki, malutong at matingkad ang kulay. 30 bungkos ng arugula, malambot at may bahagyang anghang. 20 tali ng kulantro, sariwa at mabango. Pag-uwi ni Carlos na may dalang mga basket ng sariwang ani, hindi makapaniwala si Mariana. Carlos, ang gaganda nila, sabi niya nang may paghanga. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong gulay. Simula pa lang ito, ngumiti si Carlos. Sa loob ng 1 buwan, aanihin na natin ang mais at sa 3 buwan, handa na ang kamoteng kahoy at kamote. At ngayon, tanong ni Mariana, saan natin ibebenta ang lahat ng ito? Ang kalahati ay kay Dr. Mendoza, ayon sa usapan. Ang natitira, dadalahin ko sa palengke sa bayan. Noong Sabado ng umaga, nagtayo si Carlos ng isang maliit na estante na yari sa kahoy sa talipapa ng Chapada dos Guimaras. Simple at payak, ngunit sarili niya. Ang unang mga mamimili ay mga taga roon, mausisa sa mga gulay na matagal nang pinag-uusapan. Carlos, sabi ni Donna Luisa, isang matagal nang kakilala ng pamilya, totoo bang galing ito sa lupang ibinigay sa iyo ng ama mo? Totoo po, sagot ni Carlos nang may pagmamalaki. Gusto po ba ninyong tikman? Kumuha siya ng dahon ng letsugas, kinagat at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Sus Mariosep, napakasarap, mas malasa kaysa sa mga karaniwang binibili namin. Dahil po iyan ay organiko, Donna Luisa. Walang kemikal, alaga lang. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng 2 oras, nabenta ni Carlos ang lahat ng dala niya. May ilan pang humiling na ipagtabi sila ng ani para sa susunod na linggo. Pagdating niya sa bahay, nasa balkonahe si Mariana, pinapasuso ang munting si Jose Carlos. Kumusta ang benta? Tanong niya. Ngumisi si Carlos. Mas mahusay pa sa inaasahan ko. Nabenta ko ang lahat sa loob lang ng 2 oras. Magkano ang kinita mo? 250 real. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Sa gulay, sa loob ng 2 oras? Oo, at may mga umorder na para sa susunod na Sabado. Tiningnan siya ni Mariana na pupuno ng luha ang kanyang mga mata. Carlos, ibig sabihin hindi isinumpa ang lupang ito, Mariana, sabi niya, sa kabaligtaran, espesyal ito. Noong Lunes ng umaga, pagbalik ni Carlos sa bukid ni Dr. Mendoza, sinalubong siya ni Donna Francisca na may napakalaking ngiti. Carlos, hindi tumigil si Dr. Mendoza sa pagkukuwento tungkol sa mga gulay na ipinadala mo. Sabi niya, hindi pa raw siya nakatikim ng letsugas na ganun kasarap. Talaga po, namangha siya at may mas maganda pa siyang balita. Ano po iyon? Gusto niyang palawakin ang kasunduan ninyo. Gusto niyang mag-supply ka ng gulay linggo-linggo, hindi lang para sa kanya kundi pati sa kanyang mga kaibigan. Ilang kaibigan po? Mga 10 pamilya. Mga taong pinahahalagahan ang masustansyang pagkain at handang magbayad ng maayos para sa organikong ani. Napatigil si Carlos sa gulat. Ang nagsimula bilang isang desperadong paraan para mabuhay ay nagiging isang tunay na negosyo. Iyan po ay napakagandang balita, Donna Francisca. Siyempre, pumapayag ako. Mabuti. Gusto ka raw niyang makausap mamayang hapon para ayusin ang mga detalye.
Nang hapong iyon muling nakipagkita si Carlos kay Dr. Mendoza na halatang tuwang-tuwa. Carlos, kahanga-hanga ang mga gulay mo. Ang lasa, tekstura at kasariwaan, lahat ay pambihira. Maraming salamat po, Dr. Mendoza. Ibinuhos ko po ang lahat para magtagumpay ito. Ito ang nais kong imungkahi, sabi ng doktor. Ikaw ang magsusupply sa akin at sa 10 pamilya ng lingguhang halo ng mga organikong gulay. Ako na ang bahala sa lahat ng lohistika, sabi ni Dr. Mendoza. Mga delivery bayad, wala ka nang poproblemahin. Ang tututukan mo na lang ay ang produksyon. At paano po ang hatian ng kita, tanong ni Carlos. 70% sa'yo, 30% sa akin, sagot ni Dr. Mendoza. Kung tama ang kalkulasyon ko, kikita ka ng humigit kumulang 2,000 real kada linggo. Halos mabulunan si Carlos sa iniinom niyang tubig. 2,000 kada linggo. Konserbatibong estima pa lang iyan, dagdag ng doktor. Kapag nanatiling ganito kataas ang kalidad, makakakuha pa ako ng mas maraming kliyente. Gusto ko pong tanggapin, sabi ni Carlos, pilit pinoproseso ang pagkakataon. Pero may isang hamon, kailangan kong magpalawak. Hindi sapat ang kasalukuyang taniman para sa ganitong demand. Gaano kalawak ang lupang maaari mong gamitin? 15 ektarya, sa ngayon 2 pa lang ang nagagamit ko. Perpekto, sagot ni Dr. Mendoza. Paano kung mag-invest tayo ng magkasama sa pagpapalawak? Ako ang sasagot sa paunang gastos, ikaw naman ang magdadala ng kaalaman at paggawa. Sa dagdag na kita, hati tayo, 50-50, isang alok na kayang magbago ng buhay. Sina Carlos at Mariana na dati hirap na hirap para lamang mabuhay ay nasa bingit na ngayon ng pagtatayo ng isang matagumpay na negosyo sa mismong bagay na mahal nila, organikong pagsasaka. Dr. Mendoza, kailangan ko pong kausapin ang aking asawa bago gumawa ng pinal na desisyon. Siyempre, tango niya, maglaan ka ng oras. Pero tandaan mo, lubos akong naniniwala sa halaga ng binubuo mo. Nang gabing iyon, nagpuyat sina Carlos at Mariana, nag-uusap sa ilalim ng malambot na liwanag ng isang lampara. Mahimbing na natutulog si Jose Carlos sa kanyang mga bisig. Carlos, ito na ang lahat ng pinangarap natin, bulong ni Mariana. Oo, sagot niya, pero malaking responsibilidad din ito. Kapag pumayag tayo, wala nang puwang para sa kabiguan. Pero bakit naman mabibigo? Marahan niyang tanong. Tingnan mo kung gaano na ang narating mo. Sa loob lang ng 4 na buwan, binuhay mo ang lupang tigang. May suporta ka kina Dr. Mendoza, Donna Francisca, Profesor Mario, at pati na rin si Dr. Eduardo mula sa universidad. Marahang tumango si Carlos. Kapag nagawa natin ito ng tama, lalaki ang anak natin na napapalibutan ng buhay, hindi ng paghihirap, isang kinabukasang hindi niya kailangang danasin ang mga pinagdaanan natin. Kung ganon, desidido na tayo? Desidido na, sabi ni Carlos, tatanggapin ko. Noong Martes ng umaga, ibinigay ni Carlos kay Dr. Mendoza ang kanyang sagot. Kasama ako. Nagliwanag ang mukha ng veterinaryo. Napakagaling, gawin nating huwaran ang lupa mo para sa sustainable agriculture sa buong rehiyon. Kailan po tayo maaaring magsimulang magpalawak? Agad-agad, maaari kong ipadala ang mga traktora ngayon para ihanda ang lupa. At ang mga punla, ako rin ang bahala. Sa pagkakataong ito, mas pag-ibayuhin natin ang sari-saring pananim, kamatis, bell pepper, talong, zucchini, okra. Magdadagdag din tayo ng mga punong prutas. Naalala ni Carlos ang mga tala ni Profesor Mario. Alam ko na po kung anong mga uri ang uunlad dito. Itinanim na iyon ni Jose Pereira ilang dekada na ang nakalipas. Pagsapit ng katapusan ng linggo, ang lupa ni Carlos ay naging sentro ng masiglang gawain. Humahagod ang mga traktora sa lupa, inihahanda ang karagdagang 5 ektarya ayon sa eksaktong pamamaraan ni Carlos sa composting at soil recovery.
Ang bukid ay puno ng sigla at layunin. At mabilis kumalat ang balita. May mga natuwa, may mga naintriga. Ngunit hindi lahat ay masaya, lalo na sina Roberto at Antonio. Noong Huwebes, dumating sila sa lupa ni Carlos nang walang paunang abiso. Ito ang una nilang pagbisita mula nang magsimula ang produksyon. Anong nangyayari rito? Tanong ni Roberto habang tinitingnan ang mga makinang gumagana. Nagpapalawak ako, kalmadong sagot ni Carlos. May katuwang na akong investor. Sino? Mariing tanong ni Roberto. Si Dr. Mendoza, isang veterinaryo mula sa Cuyaba. Bumaba si Antonio sa kanyang kabayo at sinuri ang mga taniman. Aminin ko, maganda ang mga ito, sabi niya. Higit pa sa maganda, sagot ni Carlos nang may pagmamalaki. Masigla ang mga ito. Kumunot ang noo ni Roberto. Alam ba ng doktor na may mas magagandang lupain ng pamilya natin na ibinebenta? Hindi siya interesado sa lupa, sagot ni Carlos. Namumuhunan siya sa proyekto ko, organikong pagsasaka. Umismid si Roberto. Palaging may taong nagtatapon ng pera sa mga uso. Hindi ito uso, mariing sabi ni Carlos. May batayan ito sa agham. May opisyal pa akong ulat mula sa federal na universidad na nagpapatunay ng paggaling ng lupa. Pumasok si Carlos sa bahay at bumalik na may dalang folder. Tingnan ninyo! Mabilis na binasa ni Roberto ang ulat at lalong tumigas ang kanyang mukha. Modelong proyekto para sa sustainabling pagpapanumbalik ng sirang lupa gamit ang 100% organikong pamamaraan. At anong iniisip ni tatay tungkol dito? Tanong niya. Hindi pa niya alam pero malalaman niya. Paano? Iimbitahan ko siyang bumisita. Gusto kong makita niya mismo na ang lupang tinawag niyang isinumpa ay ngayon na ang pinakaproduktibo sa buong rehiyon. Nagkatinginan ng magkapatid. Sa kanilang katahimikan, malinaw ang mensahe. Nagsisimula ng yumanig ang tagumpay ni Carlos sa lahat ng inaakala nilang tiyak na. Carlos, tanong ni Antonio sa wakas, balak mo pa bang magpalawak? Oo, sagot ni Carlos. Matatag ang tinig hanggat pinahihintulutan ng lupa at sa ngayon nagsisimula pa lang ito. Bakit mo itinatanong? Sabi ni Carlos habang inikross ang kanyang mga braso. Ganito kasi, aminado si Roberto, iniisip naming gamitin din ng ilan sa lupa namin para sa pagsasaka. Sa sandaling yon, malinaw na nakita ni Carlos ang katotohanan. Nagsisimula ng mapagtanto ng kanyang mga kapatid na minamaliit nila siya at minamaliit din nila ang kapangyarihan ng organikong pagsasaka. Ngayon, gusto na nilang makisali. Malaya kayong gawin kung ano ang gusto ninyo sa sarili ninyong lupa, kalmadong sagot ni Carlos. Oo, pero hindi talaga namin naiintindihan ang mga organikong pamamaraan, pag-amin ni Roberto. Tama, dagdag ni Antonio. Pwede mo ba kaming bigyan ng ilang payo? Tiningnan ni Carlos ang kanyang mga kapatid, ang dalawang lalaking minsang tumawa sa kanya, nagduda sa kanya, at nagpakalat pa ng tsismis laban sa kanya. At ngayon, mapagpakumbaba silang humihingi ng tulong. Tumutulong ako, sabi ni Carlos. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Roberto. Tumigil na kayo sa pagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Wala nang tsismis sa bayan tungkol sa peste o pestisidyo. Pinaghirapan ko ito at hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. Napayuko si Roberto, bakas ang hiya. Kami nag-aalala lang talaga sa'yo. Nag-aalala o naiinggit? Lumapit si Antonio. Tama ka, nagkamali kami. Pwede ba tayong magsimulang muli? Tutulungan mo ba kaming bumuo rin ng maayos na proyekto? Tumango si Carlos. Tutulungan ko kayo. Pero bago iyon, kailangan ko ang tulong ninyo para sa isang mahalagang bagay. Ano iyon? Tanong ni Roberto. Gusto kong maghanda ng isang sorpresa para kay tatay. Noong Sabado, nag-organisa si Carlos ng isang demonstration event sa kanyang bukid.
Panahon na para ipakita ang katotohanan, hindi lang sa kanyang ama, kundi sa buong komunidad. Inanyayahan niya si Rodrigo, si Profesor Mario, si Dr. Mendoza, si Dr. Eduardo mula sa universidad, si Donna Francisca, si Seu Salvador, pati na rin ang ilang kapitbahay at lokal na magsasaka. Simple ang layunin. Patunayan na ang tinatawag na isinumpang lupa ay naging isang masiglang huwaran ng sustainable agriculture. Dumating si Rodrigo, 9:00 ng umaga. Suot ang kanyang paboritong sombrerong katad at may bakas ng pag-uusisa sa mukha. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang tumapak sa bahaging ito ng lupa. "Magandang umaga, Tay," sabi ni Carlos. "Salamat sa pagpunta." "Magandang umaga, Carlos. Anong meron dito?" "Nag-organize ako ng maliit na pagtitipon para ipakita sa inyo ang nagawa ko sa lupang ibinigay ninyo sa akin." Tumingin-tingin si Rodrigo at unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pag-uusisa patungong pagkabigla. Kung saan dati bato at alikabok lamang, ngayon ay mayabong at buhay na bukirin. 7 ektarya ng luntiang hanay ng pananim ang nasa harapan niya, mga gulay, pananim at batang mga punong prutas na marahang sumasayaw sa hangin. "Diyos ko!" bulong ni Rodrigo, hindi makapaniwala. "Tay," sabi ni Carlos, "gusto kong ipakilala sa inyo ang mga taong tumulong sa akin sa paglalakbay na ito." Ipinakilala niya sina Dr. Mendoza, Dr. Eduardo, Profesor Mario at ang iba pa. Isa-isa, nagsalita sila ng may pagmamalaki tungkol sa nagawa ni Carlos. "May nagawa ang inyong anak na pambihira," sabi ni Dr. Eduardo. "Binuhay niya ang patay na lupa gamit lamang ang sustainableng, organikong pamamaraan. Bihira akong makakita ng ganitong resulta, lalo na sa napakaikling panahon," dagdag ni Dr. Mendoza. Tunay na kahanga-hanga ang binuo niya. Lumapit si Profesor Mario, may mainit na ngiti. "Ginoong Rodrigo, ipagmamalaki ito ng aking lolo. Hindi lang gulay ang itinanim ni Carlos. Pinarangalan niya ang isang pamana." Dahan-dahang naglakad si Rodrigo sa pagitan ng mga taniman. Hinahaplos ang mga dahon, dinadampot ang lupa, inaamoy ang halimuyak nito. Buhay ito, produktibo, puno ng pag-asa. "Gaano katagal ang inabot nito?" marahan niyang tanong. 5 buwan, sagot ni Carlos, "mula nang itanim ang unang binhi." "At gaano karami ang ani mo ngayon?" Ngumiti si Carlos at tumingin kay Dr. Mendoza. "Doc, maaari po ba ninyong ibahagi?" "Malugod," sagot ni Dr. Mendoza. "Sa ngayon, napakataas ng demand sa mga organikong gulay ni Carlos, kaya patuloy kaming nagpapalawak. Ang buwanang kita niya ay lampas 8,000 real na." Napahinto si Rodrigo. 8,000? Tumango si Carlos. "At simula pa lang iyan, sa pagpapalawak inaasahan naming aabot ito sa 15,000 real kada buwan bago matapos ang taon." Tumingin si Rodrigo sa kanyang anak na puno ng paghanga. Ang lalaking inakala niyang mabibigo ay nagtagumpay ng higit pa sa inaasahan. "Hindi ko akalaing posible ito," amin ni Rodrigo. Sa likuran niya, lumapit sina Roberto at Antonio, halatang emosyonal. "Tay," sabi ni Roberto, "nagkamali kami. Dapat sinuportahan namin si Carlos sa halip na pagdudahan siya." "Tama," dagdag ni Antonio. "Pinatunayan niyang siya ang pinakamahusay na magsasaka sa pamilyang ito." Nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo habang inaalis ang kanyang sombrero at inilalagay ito sa dibdib. Mabigat sa damdamin ang kanyang tinig. "Carlos, may itinuro ka sa akin na hinding-hindi ko malilimutan." "Anong aral po, Tay?" "Na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa gaano kadali ang kanyang landas, kundi sa kung paano siya naglalakad kapag naging mahirap ang daan." Napayuko si Rodrigo, puno ng pagsisisi. "Ibinigay ko sa iyo ang pinakamasamang lupa dahil inakala kong ikaw ang pinakamahina, pero ginawa mo itong pinakamagandang lupang mayroon tayo."
Naramdaman ni Carlos ang paghapdi ng luha sa kanyang mga mata. Tay, hindi ninyo kailangang humingi ng tawad. Ibinigay ninyo sa akin ang eksaktong kailangan ko, isang hamon na humubog sa akin bilang tao. Huminga ng malalim si Rodrigo at ngumiti. Carlos, gusto kitang bigyan ng alok. Anong klaseng alok po? Gusto kitang gawing administrador ng lahat ng lupa ng pamilya. May kaalaman kang wala kami. Ang kinabukasan ng bukiring ito ay dapat nasa iyong mga kamay. Hindi nagatubili sina Roberto at Antonio, pareho silang tumango. Carlos, sabi ni Roberto, nagtitiwala kami sa iyo. Nang buo, dagdag ni Antonio. Sandaling nanahimik si Carlos, labis na nadadala ng lahat ng pagbabagong naganap, hindi lang sa lupa, kundi sa mga puso sa paligid niya. Sumasang-ayon kami, Tay, sabi ni Roberto. Si Carlos ang tunay na nakauunawa ng pagsasaka. At gusto rin naming matuto mula sa kanya, dagdag ni Antonio ng taus-puso. Lumapit si Dr. Eduardo sa grupo. Ginoong Rodrigo, maaari po ba akong magmungkahi? Siyempre, Doktor, sagot ni Rodrigo. Paano kung gawing sentro ng sanggunian para sa organikong agrikultura ang buong lupain? Isang lugar kung saan maaaring mag-aral ang mga estudyante, magsagawa ng pagsasanay at magpatuloy ang pananaliksik. Gustong-gusto ko ang ideyang yan, sabi ni Professor Mario. Makakatulong itong mapreserba ang mahalagang kaalaman at parangalan ang pamana ng mga dakilang magsasaka noon. Humarap si Rodrigo kay Carlos. Ano sa tingin mo, anak? Ngumiti si Carlos. Napakagandang ideya po. Makakatulong tayo sa iba. Maibahagi ang natutunan natin dito. Kung ganoon, napagkasunduan na, sabi ni Rodrigo sabay abot ng kamay. Carlos, tatanggapin mo ba ang pagiging administrador ng lahat ng lupa ng pamilya? Kinamayan ni Carlos ang kanyang ama, puno ng dangal at pasasalamat. Tinatanggap ko po, Tay, at ipinapangako kong aalagaan ko ang bawat hektarya tulad ng pag-aalaga ko sa lupang ito. Lumapit si Mariana, karga ang munting si Jose Carlos. Kumikislap ang mga mata ng sanggol habang tinitingnan ang paligid ng bukid. Kumusta ang lahat? Tanong ni Mariana. Mas mabuti pa sa inaakala ko, sagot ni Carlos. Lumapit si Rodrigo at marahang kinarga ang kanyang apo. Jose Carlos, sabi niya, mayroon kang kahangahangang ama, isang lalaking hindi sumuko kahit nagduda ang buong mundo. Ngumiti ang sanggol, tila nauunawaan ang bawat salita. At ikaw, dagdag ni Rodrigo, ay lalaking tutubo sa matabang lupang binuhay ng iyong ama gamit ang sarili niyang mga kamay. Lumapit si Dr. Mendoza kay Carlos, puno ng kasabikan. Carlos, may balita ako na lalo pang magpapasaya sa iyo. Ano po iyon? Nakipag-ugnayan ako sa isang malaking organic supermarket chain sa Cuyaba. Gusto nilang bilhin ang buong produksyon mo. Lahat? Lahat. At ang pinakamaganda, magbabayad sila ng 30% na mas mataas kaysa sa karaniwang presyo dahil sertipikadong organiko ito. Humarap si Carlos kay Mariana na nagliliwanag sa tuwa. Carlos, babaguhin nito ang lahat. Hinawakan ni Carlos ang kanyang kamay. Binago na nito ang lahat, Mariana. Binago na. Lumapit si Professor Mario na may taus-pusong mungkahi. Carlos, nais kong magmungkahi ng isang bagay na makabuluhan. Ano po iyon? Magtanim tayo ng isang puno bilang alaala ng aking lolo. Isang jabuticaba, paborito niya. Tumango si Carlos. Napakagandang ideya. Sama-samang nagtanim ang lahat ng maliit na punla, bawat isa'y naglagay ng isang dakot ng lupa sa paligid ng mga ugat. Sumisimbolo na ang tagumpay ng lupain ay bunga ng sama-samang pagsisikap. Lalaking malakas at matamis ang punong ito, sabi ni Rodrigo, tulad ng kinabukasang binubuo ni Carlos para sa pamilyang ito.
Pagkaalis ng mga bisita, tumayo sina Carlos, Mariana at Jose Carlos sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Pinagmamasdan ang lupang minsang itinuring na walang halaga. Mariana, marahang sabi ni Carlos, naaalala mo ba ang unang pagpunta natin dito? Oh, umiyak ako noon, tuyo, mabato at walang pag-asa. At ngayon, tumingin siya sa luntiang bukirin, puno ng buhay at sigla. Ngayon, nakikita ko ang pinakamagandang lugar sa mundo. Ang lugar kung saan lalaki ang ating anak. Hinawakan ni Carlos ang kanyang kamay. May pangako ako sa iyo. Anong pangako? Ipangako kong aalagaan ko ang lupang ito ng may parehong pagmamahal at dedikasyon hanggang sa araw na handa na si Jose Carlos na humalili. At palagi akong nasa tabi mo, suportado ang mga pangarap mo tulad ng pagsuporta mo sa akin. Nagyakapan sila habang naliligo sa mainit na liwanag ng dapit-hapon. Ang lupang minsang itinuring na parusa ay naging kanilang pamana. Sa loob lamang ng 7 buwan, ginawang pinakamalaking biyaya ng kanyang buhay ni Carlos Fernandez ang isang tinaguriang sumpa. Mula sa lupang iniwan at baog, binuo niya ang pinakamatagumpay na bukirin sa Chapada dos Guimarais. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa determinasyon, pagkatuto at pagmamahal. At sa paggawa nito, hindi lamang siya naging isang iginagalang na magsasaka, naging simbolo siya ng kung ano ang posible kapag tumanggi kang sumuko. Dahil malinaw ang katotohanan mula pa sa simula, hindi kailanman isinumpa ang lupa. Naghihintay lamang ito ng tamang mga kamay upang ito'y pagalingin. Si Carlos ang taong yon at ikaw, mahal na manunood, naantig ka rin ba ng kwentong ito? Ano ang masasabi mo sa pagbabago ni Carlos? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Sa tingin mo ba posible ring gawing mataba ang baog na lupa sa totoong buhay? I-like ang video kung nagbigay ito sa iyo ng inspirasyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihan at nagbibigay lakas na kwento tulad nito. Hanggang sa muli, maniwala ka sa iyong mga pangarap at sa kapangyarihan ng ikalawang pagkakataon.